Marami ngayon sa panahon natin ang hindi na naniniwala doon sa tinatawag na mga kababalaghan at mga pangyayari na hindi may paliwanag ng siyensya o ng ating ah, lipunan. Tulad ng mga abandonadong gusali, mga haunted house at iba pa na pinamumugaran ng kung ano-anong masasamang espiritu at mga elemento. Pero marami pa rin naman ang naniniwala tungkol dito. Kaya nga lang, ang karamihan sa panahon natin ngayon ay ibinabaon na sa limot ang mga pangyayari dahil nga naman nasa atomic age na tayo ngayon at ang sabi ng iba, wala na yan, lipas na yan. Dahil nga sa pag-unlad ng ating syudad at iba pang mga lugar. Maliban na doon sa mga liblib at mga bundok o mga hindi inaabot ng tao, ay may mga pangyayari pa rin. Pero dito sa syudad, wala na ang mga naniniwala sa ganyan. Kaya, ang hindi nila alam na saan mang panig ng ating mundo ay kahalubilo natin ang mga yan. At habang ang mundo ay bilog at hindi pa dumarating ang kawakasan o yung tinatawag na paghuhukom, mananatili ang dyablo na maghahari dito sa ating kapaligiran at maghahasik ng kung ano-anong mga kababalaghan at lagim. Lalo na ngayong nalalapit na ang takdang araw ng ating Panginoon. Kaya nga may mga napapanood tayo sa ibang social media na may mga lumalabas ng artikulo tungkol sa tinatawag nilang Antichrist o yung Antikristo. At may mga nagpapakita na nga sa social media tungkol dito. May mga artikulo nang lumalabas na ang Antikristo ay lumalaganap na. At yan ay kasalukuyang nangyayari na hindi napapansin ng ating mga karamihan. At dahil nga dyan, darating ang panahon na marami ang mabubulaga. Dahil pag biglang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, lahat ng mga hindi nakahanda ay siguradong mabibigla. Kaya nga, doon sa mga taong naniniwala sa mga ganyang pangyayari, ay dapat ngayon pa lang ay magsipaghanda na para sa darating na kawakasan. Dahil nga sa araw na yon, ayon sa Biblia, marami ang mga taong mga lilito at tatakbo ng paruot parito. At ang sabi pa, sisigaw ng kalagim-lagim ang makapangyarihang tao. So, sa ayaw natin sa gusto, yung itinakda ng ating Panginoon tungkol sa kanyang dakilang araw ay mangyayari. Ngayon, bakit may mga nagsasabi na ang dyablo daw ay hindi maaaring makapasok sa anumang kapilya o simbahan na pinagdarausan ng mga pagsamba? Totoo kaya ito na sila hindi makakapasok sa ganung uri ng tahanan? Ang sabi nga nila ay tahanan ng Diyos. Mga idol, ang dyablo hanggat hindi pa naghuhukom, malaya siya makapagparuot pa rito sa magkabilang panig ng ating mundo. At hindi lang yan, nakakaakyat siya sa tore ng ating Panginoong Diyos. Mismong sa langit ay nakakaakyat siya at nakakausap niya ang ating Panginoong Diyos. Gaya nga nung pangyayari sa panahon ni Job, anong sabi niya?
Satanas, saan ka galing? Tinanong siya ng Diyos eh. Ang sabi niya, nagparoot pa rito ako sa magkabilang panig ng ating mundo. Tinanong ng Diyos kung nakita niya ang kanyang lingkod na si Job. Ang sabi ni Satanas, oo. Ang sabi ng Diyos, subukin mo siya, huwag mo lang kukunin ang kanyang buhay. Kaya mga idol, ang dyablo, kahit saan sulok nitong ating mundo, nariyan yan. Lalo na yung kanyang mga alipores. Oo, totoo yun. Dahil nga, ismo sa trono ng Diyos, nakakarating siya eh. O diba? Nakakausap niya ang Diyos. Kasi, may pahintulot pa ang Diyos na gawin niya yun. Dahil hindi pa nga, takdang panahon ng kanyang kapuotan. At kaya, pinahintulot ng Diyos na dumaganap ang dyablo para subukin ang kanyang mga hinirang. Kaya ang mga tunay na hinirang sa takdang panahon, sila ang mga mapalad dahil sila ang sasalubong sa ating Panginoon. Pero yung mga hindi hinirang, lalo't yung mga hindi handa, kalagim-lagim ang kanilang kahantungan. Sila yung mga taong nakalagay sa Biblia na tatakbo ng parot parito at mga lilito. Hindi alam kung anong gagawin. Dahil sa araw na yon, isang kakilakilabot na wakas ang mangyayari sa buong sanlibutan. Ngayon mga idol, kung ikaw ay may tunay na pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Diyos, magsipaghanda ka na. Dahil sa araw at oras na hindi natin inaasahan, yan ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. At sa araw na yan, lahat ng hindi handa, kawawa. Yan ang pagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa mga napapanahong issue na nakikita natin sa social media tungkol sa sinasabi nilang Antikristo. Naniniwala din ba kayo mga idol na kahit saang lugar, lalo sa mga abandonadong lugar, nariyan ang lahat ng uri ng mga masasamang espiritu at elemento. Kung gusto nyong masubukan mga idol, wag na kayong lumayo. Sa loob na lang ng inyong tahanan, kung gusto nyong maobserbahan sa 10 oras ng gabi, lalo tahimik at tulog na lahat ang inyong kasama, subukan mong obserbahan ang loob ng inyong bahay. Kapag ikaw ay may naramdaman na kakaiba, tiyak na may kasama ka. At dyan mo malalaman kung ang inyong bahay ay malinis at walang anumang elemento na nakikihalubilo sa inyo. Dahil mga idol, habang ang mundo ay bilog, kasakasama natin ang mga yan. Ang mabigat lang kasi, may sarili silang mundo, mula sa kanilang lagusan ay pumupunta sila dito sa ating mundo. Pero mga idol, magkaiba ang dyablo kaysa sa mga elemento. Dahil ang mga elemento tulad ng mga engkanto at iba pang mga kauri nito ay kasamang yuyukod at luluhod sa paahan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi kagaya ng dyablo. Ang dyablo kailanman ay hindi yan yuyukod at yuyuko sa paanan ng ating Panginoon. Dahil sila ay nakatakda na doon sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Kaya magkaiba yan. Bagamat pareho silang may taglay na kapangyarihan, pero magkaiba ang kanilang kalagayan. Kasi ang mga dyablo, mga idol, nakatakda na talaga yan sa araw ng paghuhukom. Pero yung mga elemento, parang yan ang mga kauri natin na mga tao, kaya nga lang, mas mataas ang sistema nila dahil may kapangyarihan sila kaysa sa ating mga tao. Oo, kaya
may sarili silang mundo, nakakarating sila dito sa atin sa pamamagitan ng tinatawag na portal o yung lagusan. Yan portal na yan mga idol, tulad ng binabanggit ng Malimit na tungkol sa biringan, mahirap talakayin at mahirap tukuyin kung nasaan yan, maliban na meron kang third eye. Kasi yung portal, kahit saan meron yan. Kung saan meron mga engkanto at mga elemento, may portal na pinagdadaanan yan. Kahit na ang isang lugar ay na-develop na, naging syudad na, naging subdivision na, at kung ano pa man, kung may portal ang lugar na yan, hindi na mawawala yan. Andyan na yan. At dyan sila manggagaling patungo dito sa ating mundo. Kaya, ang isang portal, hindi pwedeng mawala ilang panahon man na magdaan o dekada. Tulad nung sa Biringan, yung tinatawag nilang Gandara, yung lugar ng Gandara, dinivelop yung lugar na yan, ginawang highway, pero nariyan ng portal. At may nakadiskubre na yan na isang tao na merong kakayahan. Kaya lang sa mga ordinaryong tao na walang kakayahan, hindi nila malalaman kung nasaan yan. Pero doon sa merong third eye, alam kung nasaan yan. Sabagay mga idol, ang portal kahit wala kang third eye, kapag dumating ang time na gustong magpakita sa'yo, makikita mo yan. Saan mang bahagi, halimbawa, sa isang bahay, o sa abandonadong lugar, o sa kagubatan, kahit sa syudad, kapag may portal ng lugar na yan, at merong lalabas galing dyan, pag napatsyempong nariyan ka, masasaksihan mo yan, pero hindi mo lang makikita yung mga nilalang na manggagaling dyan na lalabas o yung papasok. Halimbawa, sa isang pader, kapag nakakita ka ng pader na sa tingin mo ay parang umaalon, mag-ingat ka. May portal yung lugar na yan. Yan ang palatandaan ng portal. Pag umaalon ng isang lugar, sigurado yan. Pero pag inabot mo yung mismong pagbubukas niyan, parang ano yan, parang katol. Yung tinatawag na counterclock ang ikot niyan. Para siyang katol. Umiikot ng pakaliwa, umiikot ng pakanan. Pag may lalabas dyan, ang ikot niyan pabuga. Patulak. Gaya nung sinabi nung napanood natin na nadiskubre niya yung portal papuntang Biringan. Ang sabi niya, pagdating natin dito, mayroon tayong mga nasalubong na nilalang na hindi nakikita. At mayroong isang parang puwersa dito na parang tumutulak. At nga, nakita nga niya, bilog daw na parang katol na umiikot. Counterclock yan. Pagpabukas, pakanan ang ikot niyan. At yan, pag napatsyempong pasara, mas mapanganib. Lalo't nandiyan ka sa lugar na yan, baka mahigop ka. Hindi sinasadyang makakapasok ka sa loob niyan. Kaya nga siguro, sabi nila, may mga kwento lumalabas, balot vendor, o ano-ano mga tao nakarating sa Biringan nang hindi sinasadya. Kasi nga, pag yan bukas at napatsyempong pasara at nariyan ka at napadaan ka, 99.9 mahihigop ka niyan at makakapasok ka sa loob niyan. At pagdating sa loob, hindi mo na ako alam kung anong kahihinatnan mo. Yun ang nakakatakot doon. Maliban na, merong mapatsyempong bumukas yan at may lalabas, pwede kang sumabay, palabas, makakabalik ka sa ating mundo. O kaya may magiging kaibigan at kakilala roon na ilalabas ka. Isasama ka sa paglabas. Pero kung wala, mananatili ka sa loob at baka
kung ano pa mangyari sa iyo. Pero marami nagsasabi na mga nakarating sa Biringan, maganda raw, Lost City, kakaiba ang karangyaan kaysa dito sa atin. Totoo yun, kasi ibang mundo yun eh. Kaya nga sila may mga sariling mundo, napapadpad lang yan sila dito kapag gusto nilang pumunta sa ating mundo. Meron silang lagusan. Tayo naman din, kung gusto natin makarating sa kanilang mundo, bata't hindi ka lang natatakot, pwede ka rin makarating. Lalo't patsyempohan mong bukas yung tinatawag na lagusan. Pero pinagpapauna ko na, kung wala ka rin ng alam at kakayahan, huwag ka nang mangangahas. Dahil may peligro kang kasasapitan sa lugar na yan. Pero kung malakas ang iyong taglay, kahit nakabukas yan, hindi ka kayang higupin at kaya mo yang kontrahin. O ikaw mismo, kaya mong pasarahin yan. Pagka ginamit mo ang iyong kakayahan, hindi ka mahihigop niyan. Kaya mong isara yan. Kaya doon sa mga wala lang alam, yun ang nakakatakot. Oo, mag-iingat kayo. Ang portal hindi mo basta-basta makikita, pero pag yan biglang bumungad at bumukas, mararamdaman mo yan. May kakaiba kang pwersang mararamdaman. Na para kang tinutulak, tulad nung sinalaysay nung nakadiskubre doon sa portal papuntang Biringan. Sabi niya, meron parang pwersa na tumutulak. Ibig sabihin, bukas yun. Bukas yung portal. Yan, pag may lalabas, ang pwersa niyan patulak. O hindi ka makakapasok dahil patulak yun eh. Pag yan naman, patsyemprong pasara na, diyan ka delikado. Whether like it or not, mahihigop ka niyan. Sa isang kisap mata, magugulat ka, nandun ka na sa loob. Yun, napagkukwentuhan lang naman natin, mga idol, yung mga ganyang pangyayari tungkol sa mga kababalagan. Pero siyempre, bago ang lahat, bago tayo magpatuloy at bago magwakas, lahat ko muna kayong batiin ng isang magandang hapon. Luzon, Visayas, Mindanao, binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Okay no ha? Sa muli natin pagpapatuloy, sana sa mga susunod pang video, subaybayan nyo ako at marami pa akong gustong ikwento sa inyo tungkol sa mga kababalaghan na nangyayari dito sa ating paligid at sa ating kinalalagyan. Okay no, ito pong muli ang inyong lingkod, si Poyet ay pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!